pa ako, mga hinayupak sila. Pinasok ko tuloy sa kalaban. Ako pa talaga pinag-rebound. Hindi, bakit ako? Kamalayan ko sa pagre-rebound na yan. Ewan ko sa mga yun talaga, sari-sari. Anyway, sige, let's start na. Okay, as I said earlier, we're going to discuss the topic today. Ano? So, una po is yung relative density and then pangalawa is yung ating Atterberg's limit. Gising na lahat. Before I start, seryoso na to. Huwag ka kasing tumawa, Puliga. Wala ako. So, gising na lahat. Gising na. Tapos, okay, relative density. Gising na kayo. Magkakwento. Inaantok talaga ako. Wait lang. Okay. Relative density. Ito ay ilang slide lang. So, for this one, gusto niyo ba i-derive ko pa yung formula or not na? Since ako yung masusunod, hindi ko na po i-derive. Ano pa? So, I'm going to ask you a favor na lang for this one to memorize the apat nang na formulas yung meron dito kay relative density. Though, I mean, sa akin kasi kapag dinerive ko pa, baka maging, alam nyo yon super dami na ng ginawa natin kay weight volume tapos gagawin pa rin natin kay relative density. Nagagets nyo ba? Eh for sure naman, kahit i-derive ko yung mga formulas na to or yung mga formulas na meron tayo for Geotech, is that ang gagawin nyo rin naman sa part ninyo, sasauluhin nyo lang din naman yung mga formulas. Tama ba? Ano pa? So, ang akin naman, kaya ako naman po dinerive yung sa weight-volume relationship is for me, for you to understand the main concept kung paano siya kinuha or kung saan siya galing itself. Kung bakit nagkaganon or kung bakit ganito yung nangyayari or whatsoever. So, kailangan ko siyang gawin doon sa weight volume para at least kung sauluhin mo man siya or kung sauluhin nyo man siya or sauluhin nyo man yung formulas natin for weight volume relationship, alam nyo yung concept kung saan siya kinuha. Compare dito sa mga remaining formulas na meron tayo for Geotech. Ano pa? So for relative density, I'm not going to derive anything dito. So I'm going to ask you a favor, even though hindi ko naman i-ask itong favor na to. I'm pretty sure na sasauluhin niyo rin naman po yung mga formulas na meron po dito kay relative density. Ano? And then, nag-ask ako sa ibang section, relative density ba is naaral po or nabanggit or napag-aralan sa hydraulics? Or not yet? Not yet. And I don't know why. Kasi ang alam ko, when we're talking about density, it's all about the liquid itself. Ano, iba-iba yung density ng mga fluids natin, tama ba? So medyo na-loss lang ako kung bakit hindi pa siya nabibigay sa inyo. So isa kasi siya sa parameter na pwede nating gawin sa mga fluid natin. Pero again, iba naman yung prop nyo po for hydraulics and iba naman po yung kay Geotech. Ano? So for relative density naman po, since we are talking about Geotech or soil, so the main meaning po ng relative density is what? So according dito, yung term na relative density, it is commonly used, ano po, ito po ay ginagamit para po ma-indicate po natin yung in situ denseness or looseness of the soil. So what do you mean by that? Ano? So using the relative density, kaya po nating ma-indicate kung buhaghag or compacted yung soil natin. Or kung gaano kabuhaghag or kung gaano ka-compacted yung ating soil. Clear po? Clear. Since we are talking about relative density and then we are talking about the denseness and the looseness of our soil, meaning to say, dito po kay relative density, ang pinaka-main formula po niya is all about void ratio. Kaya kung mapapansin niyo po, doon po sa naka-highlight na blue, yung formula po ng ating relative density, sabi po dyan, dr or yung ating tinatawag na relative density is equal saan? Emax minus Emin over Emax, Emax minus E over Emax minus Emin. Clear pa? Madaling tandaan? Tama ba? Ano pa? So, para lang, I mean, ito, I don't know kung technique siya, pero baka naman nakita nyo rin, ano?
Kung ako po kasi yung magme-memorize nito, kung mapapansin niyo po, doon po sa malapit sa equal sign, naroon lang po yung Emacs. Tama ba? And then kung mapapansin niyo naman po yung operator or operations na meron tayo, it is just parehas negative. Tama. And then, kailangan nyo lang tandaan, dapat yung nasa taas is yung ating mismong void ratio, and then yung nasa baba is yung minimum void ratio. And then that's it. Ganun lang siya ganun lang siya kadaling tandaan if ever. Clear pa? And then i-divide lang yung dalawang equation na yon or yung dalawang yun. Nasundan pa. Pero it's all up to you kung paano. Pwede naman kayong gumawa ng kwento about dyan sa formula natin. So it's all up to you o kung magaling kayong gumawa ng kwento, so magagawa niyo po ng kwento 'yan. Ano pa? So basta sa akin, madali namang matanda yung formula natin ng relative density na naka-in terms kay void ratio. So according dito, ano po? So sabi diyan, yung ating relative density is yung DR nga natin, this one. And then dapat po siya ay naka percentage. Ano pa? Nasundan pa. Dapat naka-percentage po yung ating relative density. And then, kung mapapansin nyo, itong natin dito, ito po yung ating in situ void ratio. Meaning to say, tanda po yung mga pinagagawa po natin doon sa problem 1 hanggang 5. Tanda. Tanda kung ano yung kinukuha lagi doon, na lagi natin kinukuha yung void ratio. Meaning to say, kung sakaling hindi po given itong E, gagamitin po natin yung weight-volume relationship para po makuha po natin or para po ma-obtain po natin yung value po ng ating void ratio. Clear po? Kasi mostly po, or most of the time, if you're going to read or if you're going to solve some problems related kay relative density, mostly po, given na po yung Emax at saka po Emin. And then magiging complicated lang po yung problem po natin kay relative density sa pagkuha po ng void ratio. Ano po? So yun lang. So once naman napakuha si void ratio, all you need to do, direct sub lang po dun sa formula natin and then, tada, makukuha na po natin si relative density. Clear pa? Clear? Hindi mo kaya, Puliga. Seryoso na ako. Kala mo di ko kaya magseryoso. Mamaya magtatawag pa ako dyan. Manda kayo. Magre-recitation ako ngayong hapon. Anyway, ano pa? And then, when we say Emax, ano pa, according dito, yung Emax daw po natin, void ratio po siya in the loosest state. Why? When we say loosest state, ano po yung itsura ng buhangin natin or ng soil natin? Siya po ay what? Siya ay buhaghag. Tama? Ay, wait lang. Alam ba ng lahat yung term na buhaghag? Baka kasi Tagalog term siya, I don't know kung Tagalog term siya or yung kapag yung sabog-sabog or kalat-kalat. Ano pa? Basta something like that. So when we say Emax, siya po yung void ratio po natin in the loosest state. Meaning to say, buhaghag yung soil. And then kung buhaghag yung soil, ano pong meron doon? Marami siyang voids. Tama po ba? Tama. So kung maraming voids yung ating soil, meaning to say, mas mataas or malaki yung kanyang void ratio. Kasi ang void ratio po natin, equal po siya saan? Volume ng voids divided by volume ng soil solid. Tama po ba? Tama ba ako? Tama nga. VV over VS. So kung malaki or kung malaki yung volume ng voids natin, since nasa numerator siya, so kung malaki yung value niya, so meaning to say, yung void natin or yung void ratio natin, malaki din or naka-maximum din. Ano po? And then kapag IMI naman, sabi po dito, void ratio of the soil in the densest state. So kapag sinabi naman po nating densest state, kahit papano compacted or well compacted yung soil natin. So kung well compacted or kung dense yung soil natin, meaning to say, kung magkaroon po siya ng voids, super minimum lang niya or super liit. Tama ba? So kung maliit lang yung ating void ratio or yung ating volume ng voids, meaning to say,
maliit lang din po yung makukuha po nating void ratio. That's why yun po yung tinawag po nating E-mean. Clear po? Clear? Any questions regarding relative density? Okay. Now, ito po yung pinaka-main formula po natin for our relative density. Again, sabi ko nga po sa inyo, I'm not going to derive, pero ipapakita ko naman po sa inyo yung iba't ibang formulas ng relative density natin. Depende po sa given sa ating problem. Ano? So if you remember, formula number 8, ano pong meron kay formula number 8? So according to formula number 8, siya pa ay relationship po ni void ratio kay porosity. So sabi po kay formula number 8, yung void ratio po natin is naka-equate kay n over 1 minus n. Tama po? Ano? So meaning to say, kung sakali naman pong porosity yung given sa ating problem, possible din po nating makuha yung ating relative density. So itong E-mean, ang mangyayari naman po dito sa ating E-mean, siya po ay N-mean, sorry. E-mean is equals to N-mean over 1 minus N-mean. Nasundan? And then itong Emax, so ang mangyayari dito sa ating Emax, siya po ay magiging Emax is equals to Nmax over 1 minus Nmax. Ano po? So ilalagay lang po natin siya dyan sa ating formula and then isi-simplify lang po natin. So meaning to say, kung meron po tayong relative density in terms of void ratio, possible din po natin makuha yung relative density in terms of porosity. Ito pa ay derived formula na, hindi ko na lang po ipapakita sa inyo. So yan pa ilalaroin nyo lang if ever. So I'm not going to show that kasi baka, alam niyo yon, sa sobrang dami ng nai-input sa inyo, baka di nyo na rin siya ma-absorb if ever. So as I said kanina, I'm going to ask you a favor na lang to memorize this formula if ever. Kasi di naman ako magpapaderive din sa exam unless magpa-derive ako, baka. Ano pa? Pero if not naman, never pa naman. Ang ginagawa ko lang naman for exam is parang proving lang. Ipoprove mo lang yung dalawang equation kung tama siya or not. Pero derivation, I think magandang idea kung magdi-derive kayo ng formula sa exam. Tama ba? Kaya ba? Pangit. Magandang idea yon, di ba? Well, nagkaroon ako ng idea. Total, ginagawa ko naman na yung exam natin. Actually, meron akong 3 problem sa exam. I prepare. Niluluto ko na yung exam natin. Yes po. Remind kasi natin yung probabilities 100%. Look at this isang remote lang po ang equation, or hindi lang naman siya total. Pangit ba? Pangit na idea ba yun? Ayaw nyo nun. Ayaw nyo mag-derive. Hala, nawawala na ulit yung sarili ko. Wait lang. Sige, balik tayo sa discussion. Nabibitawan ko na ulit yung sarili ko. Anyway. Okay, so again, I'm not going to derive anything about this one. Oh, no worries, walang derivation sa exam. Kayong dyan, baka mag-overthink dyan. So, basta mostly lang siya, problem solving. But, the problem about that, yung 3 problem na nahanap ko, is hindi nyo siya makikita anywhere. So, meaning to say, siguro kung i-rate ko yung yung difficulty, mga around, lang siya, 2 over 10. Ganun lang siya ka-difficult. 2 over 10, 2 over 10. 2 over 10 nga lang. Kayo mag-overthink. 2 over 10 lang yun. Pakita ko pa sa inyo. Gusto niyo bang makita yung exam natin? Joke lang. Hindi pwede. Assessment yan. I need to assess you. Hoy, hindi ko sinabi yan, ha.
Yung 2 galing pa sa ano, saan kaya pwedeng manggaling yung 2? Actually, walang panggagalingan yung 2. Hindi, joke lang. Madali lang yung exam. Huwag kayong mag-overthink yun. Basta mag-practice lang kayo. Yes po, Mr. Puliga. Nag-raise pa talaga siya ng hand. So, ang exam po ba ay may terms or pure calculations po? Secret. Sige. Thank Hindi you ko po. pa alam. Pero ang hinahanap ko pa lang ay problem solving. And then, I don't know. For sure, hindi na kasi ako alam niyo yun, kasi alam niyo yung mga term as well as yung mga, well, based on my observation lang ha, I mean, based on my perspective, I'm not judging anyone. Yung terms as well as yung mga identification and ipalagay natin enumeration. Para kasi yun yung mga prone, parang yun kasi yung cause kung bakit nagkakaroon ng cheating incidents. I don't know. Parang perspective ko lang siya. Kasi kung mga terms, kasi kung problem solving, you have the pride na kailangan mo siyang masagutan or na sarili mo, yung kailangan mo siyang sagutan. You have to answer that. Unlike sa mga terms na parang, wait lang, sige, titingin ako dito or lingon or tanong or whatsoever. I don't know, or baka perspective ko lang siya. Pero, again, I'm not judging anyone. So, ako naman is based on my observation lang, baka lang ha, kaya nagkakaroon ng mga ganung incident is because of those type of exam. Compare sa mga, alam niyo, di ba kapag problem solving, sobrang tutok kayo sa pagsosolve. Compare kapag may mga terms. Kung mapapansin nyo or kung ma-observe nyo rin siya, since ako naman nagbabantay, yung parang ay hindi na kayo magpatulad, gigil na gigil, kala mo naman tama yung ginagawa. Tapos pag nilapitan ko, tatago din. Papasa rin naman sa akin. Ano yun? May mga ganung estudyante, di ako kayo mag-iikot sa ano. Ala, wait lang. Sige, discussion tayo. Nawawala na ulit yung sarili ko. Anyway, nagets naman. Basta ito kasi ay derived formula na yung ating naka-highlight na blue. So again, sabi ko nga po sa inyo, ipe-favor ko na lang sa inyo na sauluhin niyo po ito. And then ito pong ating relative density na naka-in terms kay N or kay porosity, pwede niyo po siyang i-manipulate. Why? 30%. Kasi ito, Manipulative. ang gagawin natin dito. Papasok ko dito. Wait. Ano pa? So, ang gawin natin dito, pagbalik rin na lang natin itong nasa numerator. So, instead na ganyan, ang gawin natin, n max minus n quantity 1 minus n min. Tama ba? Same lang sila? Tama. Wala naman akong binago, pinagbaliktad ko lang. Tama ba? Ano pa? And then, ayan, pagpalagay, burahin natin. Yes. So, wala na yan. So, pinagbaliktad ko lang sila ha. Nasundan po ba yung nasa taas? Okay pa. So, kaya ko naman po ginanyan. Why? Kasi kung mapapansin nyo, itong first part na to, anong pansin nyo? Kamukha lang siya nung formula natin ng ating E. Tama ba? Di ba yung sa ating E? E max minus E over E max minus E min. Nasundan, kamukha lang siya nung E. Na nakikita, nabivisualize po ng lahat. Kumbaga, kay N max, parang ganun lang din. Parang ikakopy mo lang ito, gagawin mo lang siyang N, tapos i-multiply mo lang siya dito sa part na to. Ano magandang kulay? Wait lang. Nahirapan sa kulay. Pati naman kulay. Meron pa hanggang 5 po. Bagay lang. Tapos, kapag ganon, i-multiply mo na lang siya dito. And then, kung mapapansin nyo naman dyan, anong napansin nyo? Di ba kanina, lahat ng nasa unahan N max. Ngayon naman, lahat ng nasa unahan 1. Tama. And then, same operation, minus pa din. And then, kung mapapansin nyo, nagbaliktad lang yung N at saka N. Tama ba?
So yan na, tinuturuan ko kayo ng technique kung paano nyo siya memorize agad. Nasundan pa We have an example one for this kung ano. Pero it's all up to you kasi kayo naman may sarili kayong technique or way on how to memorize formulas and I know that naman. So we have different ways naman to memorize formulas. Ano pa? So ito po yung formulas po natin ng relative density na naka-in terms po kay porosity. So same lang din, yung dr po natin, siya po yung ating relative density na naka-percentage. And then yung ating n is yung ating in situ or in situ porosity, yung ating sinosolve using weight-volume relationship. And then yung Nmax po natin, same po dun sa ating E. So yung Nmax po natin, porosity po sa loosest state. And then yung Nmin po natin is porosity sa densest state. Clear pa? Yung ating relative density in terms of porosity. So kung isusulat nyo, garni na lang yung gawin nyo dyan para at least di kayo malito. Madali siyang tandaan, itong dalawa. And then dito kasi, though we have 4 formulas kay relative density, all you need to memorize is tatlo. Kasi yung paapat, madali na. Why? Kasi yung next formula po natin for relative density is nakadepende po kay gamma dry. Di ba kanina, using formula number 9, formula number 8, sabi natin kay formula number 8, yung E natin is naka-equate kay N over 1 minus N. Kaya nakuha natin yung formula po natin ng relative density na ka-in terms kay porosity. Tama? Ano pa? Tama po ba? Nasundan yun? Ito yung kanina, yung padalawang formula. And then dun sa patatlong formula, ang gagawin po natin, i-equate po natin si void ratio, yung E natin, kay gamma dry. Pero paano? Ano po? Paano po natin i-equate si void ratio into gamma dry? Remember, formula number 18. Dito sa N natin. According to formula number 18, gamma dry is equal saan? GS, unit weight ng water, over 1 plus E. Tama po ba? Which is the 4. Formula 18 natin. And then cross-multiply lang ang mangyari dyan. Gamma dry, quantity 1 plus E equals kay GS, unit weight ng water. Tama po ba? Yung X natin, no? Or yung X natin is the 2. Kasi yan, yung kinuha Nasundan, natin ito. doon sa total number natin. And then after that, i-ano natin si gamma dry. Ano, so mangyari dito, gamma dry plus gamma dry E is equals to GS, unit weight ng water. But yung N natin would be the bigger N or yung Nakasunod pa po sa ginagawa ko dito. Bakit may ganyan? And then after that, itong gamma dry na to, transpose natin dito papunta sa kabila. So kapag transpose, since siya ay positive, magiging negative doon. So mangyari na lang dito, gamma dry E is equals to GS, unit weight ng water, minus gamma dry. Tama pa. And then, since we are looking for the E na naka-in terms kay gamma dry, so both side, i-divide natin kay gamma dry. Tama po ba? And then, itong dalawang to, pwede natin paghiwalayin. Why? How? Ano? So, since minus yung ano niya, pwede natin gawin dyan sa part na yan is ganito. Same with this 0.70. So, ito, i-divide natin kay gamma dry minus gamma dry divided by gamma dry. Tama po ba? Pwede yon? May nalabag ba akong rule? Wala naman. Wala naman po sila sa square root, kaya carry lang. Ano pa? So ito, kung gamma dry divide gamma dry, so ito ay magiging 1. Therefore, yung E natin, ito cancel na lang, is equal saan? GS, unit weight ng water, over gamma dry, minus 1. So ito po yung ating isa-substitute dito po sa ating formula na to. And then once na nilagay po natin yan, ito po yung pangatlo po nating formula. Ito, kaya ito nakuha. Ito po yung pangatlo po nating formula para po sa ating relative density. Okay, yes, this is corresponding
with the value for this one. So, dr Hindi is yan equals for this this. one only. So, titignan mo yan, depende dun sa given natin. Kaya mo Nasundan pa. So, may kumbaga may derivation. Hindi ko na lang ipapakita yung derivation for that. Hindi kita mag-gets talaga. Baka kayo'y ma-lost din or malito rin kung saan i-derive natin. So, as I said kanina, I'm asking you a favor to memorize the formulas na lang about relative density. So, even though hindi ko naman po siya i-ask, so I'm pretty sure naman na you're going to memorize all the formulas that we have dito sa ating Jayatay. Ano pa? So, ito po yung pangatlong formula. Yung naka-box na red. Okay. Ano? So, ito kasi yung nasa unahan, simplify pa natin siya. Dito at saka dito, sa given natin. Nakasunod pa. Kaya? Actually, madali lang siya. The problem nga lang dito, kung hindi mo sa ulo yung formula ng relative Okay. density, di mo masasagutan yung Are you mga sure problem na related kay nagets relative mo? density. But, if you Kasi know the nagka- formulas, ano, nagets ko na, actually, pero kung hindi magsasagot, talaga. actually, Okay wala lang akong ako, mahanap na pero problem ma-code kasi ng yung relative voice ko sa akin. density Yes, na bibigyan mahirap. mo sa To be honest 0.7 lang, kung kayo rin na maghahanap, lahat Ang yan probability madali. natin is Why? 0.7. Kasi po, mostly po Kanina, nang makikita or in-explain ko mababasa pa nyo lang pong yung problem given natin. Ano? about So, relative hindi pa ako density, nagja-jump puro off direct dito sub kasi po wala yan. pa naman tayong sinasagot. As in, kung hindi man po In-explain ko pa mag-direct lang sub, magwa-weight yung volume ating lang po total kayo. number n So, dito ganun sa lang x siya kadali natin. talaga. Kasi So, based that's dito why sa example I'm really natin, or asking you dito a sa favor ating to equation, memorize the that formulas Kasi na meron po no, kay you don't have relative to be density. sorry, Carl. It's okay. Clear po? It's okay. Hindi So, ka para alam po dun sa kung ating ano patatlong nila. formula, Hindi ako galit. so in terms naman po siya ng gamma dry. So, according dito, In-explain yung ko lang relative na- density po natin is equal saan? Hindi ako- baka nagagalit Gamma ka, dry galit. minus gamma dry mean divided by gamma dry max minus gamma dry mean quantity ng gamma dry max over gamma dry. So, kayo nang bahala kung paano siya kung paano yung siya gagawin. So, ako naman, kung ako magsasaulo na rin, kung mapapansin nyo, okay, ganito. Pansin nyo, ano yung nasa gitna? Parehas, gamma dry mean. Tama. Next. Hindi ko alam kung anong perspective. Tama ba? Ang perspective nyo dito, So, i-satisfy natin yung equation na to. ang perspective nyo dito sa part na Ano to ba yung Fn is natin? nasa So, that would be kaliwa the siya. f of 2 kasi Tama ba ang ako? value po dito kasi ang x natin is 2. Ano pa? Okay. Next. Minus Ano po yung nasa kaliwa? 2 minus 1 Ang nasa taas, gamma dry. Ang nasa baba, gamma dry max. Tama po ba? minus f1. So, tingnan po natin dito sa atin. And then ano yung again, ang probability operation na natin meron for sa kanila is negative or minus pa din. And then, Clear? ko lang to ha. Okay. F2 and F1 Punta ang kayo natin. dun sa ating So, kanan. kanina meron Anong nangyari dun tayong sa N kanan natin? Nagbaliktad lang yung nasa kaliwa. na Tama ba? 4, ayan. And meron din daw po tayo. So, ayun. I mean, ganun lang siya Ayan, kadaling meron tayong 4 i-memorize kung na N. titingnan. And Pero meron sabi ko nga, tayong if you 2 have and your own way 1. to So, memorize hanapin natin formulas, dito sa you do it. probability to I don't 0.70. mind that. So, At you do number you, N. I do me. So, Ano meron pa? lang tayong 0.3 So, kung naman po yung gusto nyo or gawin sa 80 buhay po ninyo, gawin nyo po. Ano? Ano? 0.3. Clear tayo? Nagets po yung, kung ako yung magsasaulo ng formulas na rin yung gamma dry, nagets. So, ang pwede kong gawin dyan, isusulat ko muna yung gamma dry mean. After ko masulat si gamma dry mean, alam ko kapag nasa kaliwa, gamma dry nasa taas, gamma dry max yung nasa baba. Tapos ipagmaminus ko yung dalawa. Tapos, bracket. And then, yung naka-bracket na yon, i-multiply ko doon sa reciprocal nung nasa kaliwa. As easy as that. So, kung wala nang question, pwede na Nasundan tayo pa. mag-click na. Pero again, if you have your own way, So, if you have kasi question, I'm pretty sure iba-iba tayo ng pag-memorize ng formula. Ako, ang ginagawa ko para ma-memorize, hindi ko alam kung effective nga. Isusulat ko siya and then ilalagay ko siya sa ilalim ng aking unan. Tapos kinabukasan, alas 4, saka ko siya babasahin. I don't know kung effective siya. Pero kahit pa paano naman, nakakasaulo naman ng formulas for kung saan man yung aking mga inaaral. And then, ginawa ko rin siya during board exam. So, every day, yung mga formulas na sure ako may mga index card kayong ginagawa. Tama ba? Sinidete mo lang index card. Ano? So, ang ginagawa ko, yung mga compiled index card ko, so every time na matutulog ako during board exam, nasa ilalim siya ng aking unan. Na parang, alam mo, parang, hindi, pag natulog ako, papasok ko sa utak ko, papasok ko sa ulo ko or what.
Kumbaga may mga ganun tayong mga ganun tayong delusional emirate. Pero why not? Malay mo naman, effective naman talaga siya. Hindi siya magiging effective kung nasa ilalim lang siya ng unan, ha? Baka ang gawin nyo, okay, sabi ni sir, nasa ilalim lang ng unan, tapos di nyo naman binasa. Anong gagawin ko? Di wala rin. Ano pa? Mga ginawa, ilagay lang sa ilalim ng unan. Tapos, ano pa, bagong laba pa yung punda. Sir, bakit di naging effective? Nilabahan ko naman po yung yung punda namin, tsaka yung cobre kama or whatsoever man. Bakit hindi ko po nasagutan? Tapos tatanungin ko, binasa mo ba? Hindi po. Masasagutan mo nga yun. Ano? So, basahin din naman. Ano pa? Yun lang yun sa akin. So, gets kung paano to? Kung paano madaling i-analyze yung formula natin for relative density ng gamma dry. Again, yung nasa gitna, gamma dry mean, yung nasa kaliwa, gamma dry yung nasa itaas, gamma dry max yung nasa baba. Tapos, sa kanan, ng ating gamma dry mean, reciprocal yung nasa kaliwa. As easy as that. And then, kung sakaling ganun na yung inyong perspective regarding dito sa relative density in terms of gamma dry, so the easiest part is that, remember kung ano po yung ating ginawa kay Formula 21, 22, and 23? Tanda yung mga naka-note doon. Nag-note ako doon. Ano sabi doon sa note? All gamma will be converted into rho. Or all unit weight will be converted into density. So meaning to say, lahat ng nakikita nyong gamma dyan, gagawin nyo lang rho. And then yun po yung ikaapat na formula ng ating relative density. So again, kung mapapansin nyo po, kung mapapansin, nasa gitna lang po yung ating density dry mean. And then, dito sa ating kanan, nasa taas si raw dry at saka nasa baba si raw dry max. Tapos, ang kanilang operation is minus lang. Tapos after that, ika-quantity natin siya doon sa reciprocal ng nasa kaliwa. That's it. Okay, palabas kayo? Sa labas mismo? Naklase pa ako. Pabili ako siomay. Okay, class dismiss. Hindi pwede. Okay, nag-dismiss. Kung kailan ako seryoso na sa mga to. Dismiss na ba natin? Bibilit ako si Shomai si Sir Dar. Magpapapola. Uy, hindi. Busog pa ako! Akala sa... Hindi siomay nga ang lunch ko pala kanina. Chichirya na lang kayo. Albay. Healthy bang chichirya? Kumakain ba kayo ng chichirya? Grabe naman. Bad kasi yun sa health. Pero sige, bili mo ako. Ika-counter natin ang ano. Bibira na ako mag-chichirya. Mukha akong sabi ko. Anyway, yun lang po. Nawala na naman ako. Ayun lang po yung apat na formulas na meron po tayo kay relative density. Na-gets or nasundan or na-absorb yung explanation ko kung paano siya madaling i-memorize. Na-absorb naman. Saka, chat na lang ako. Walang ba lang isa sa benta lang agad. Hindi ko kasi alam kung ano bibili. Yan na. Mamaya na lang. Sure Lalabas ba? na lang ako mamaya. Okay. Okay pa. Clear. Ano pa? So dito sa first two natin, madali lang ito kasi halos magkamukha naman itong dalawa, yung porosity at saka void ratio. The problem lang, magkakaroon lang tayo kay porosity ng additional na yan. Yung additional, ano pa? Yung 1 minus n mean over 1 minus n. Tama pa. And then explain ko naman kung paano siya madaling sa uluhin. And then para naman po kay rho or doon sa ating gamma, ano po? So kay gamma naman, lahat ng nasa gitna is minimum, and then yung nasa kaliwa, ang nasa taas, gamma dry, nasa baba, gamma dry max. Tapos pag maminusin yung dalawang yon, tapos ika-quantity siya doon sa ating kanan. Yung kanan naman, reciprocal lang nung kaliwa. Clear pa? Tama ba? Reciprocal. Tama nga ako, no? Reciprocal ang tawag dun. Nalulos na ako sa mathematics. Na-gets?
And then once na masaulot tong ating formula number 3 na naka-in terms kay gamma dry, so again, yung note natin kay formula 21, all unit weight will be converted into density. So instead na gamma dry siya, magiging raw dry, which is ito po yung ating ikaapat na formula sa ating relative density. Clear po? Again, yung max natin, yung mga max natin dito, yun pa ay loosest state. And then yung mga minimum po natin, yun po ay densest state. Clear? Any questions? Clear na, clear. Tapos, sir, ano pong gagawin natin dyan, no? Sa pag nakuha po natin yung relative density, ano pong next natin gagawin? Ano pa? So, once na makuha po yung ating relative density, dito po natin possible, or dito po natin pwedeng i-describe yung ating soil. How? Di ba magkakaroon po tayo ng value ng relative density? Ano pa? So, once we obtain the value of relative density, possible na po nating ma-describe yung ating soil itself. Like for example, ang nakuha po nating value ng relative density is 75%. So meaning to say, we can describe that our soil is dense. Tama po? Nasundan po? Tama pa na mag-start din ang lesson process. Ano pa? And then like for example, ang nakuha nating value ay 22. Ano? So relative density is equal to 22%. Tapos pinapadescribe po sa inyo kung anong soil yun or kung anong description ng soil. Ano? So since nakuha natin yung relative density na 22%, we can describe that soil as loose soil. I think Clear? pala ko na na-join kasi sila ay gay. Clear. Questions? Tapos na po tayo kay relative density. Yun lang po yung relative density natin. Pang kinder 1. Hanggang example 4. Tama ba? Pang kinder 1 lang siya. Chanel. Tama. Tinatawanan ni Puliga na tinuro ko to sa pamangkin kong kaka 4 years old lang. Sa ulado niya tong relative density talaga. So, Actually, tinuturo ko na sa kanya yung Moore circle. Pero sabi ko, JJ, siya ka na. Mag-dinosaur ka muna dyan. Puro dinosaur ang pinaduhod sa cellphone. Lahat ng dinosaur, kilala na. Ayun, pati ako, kilala niya bilang dinosaur sa bahay. Anyway, ano pa? Hindi, pang kids lang tong relative density natin. So, dito ako ay basta madali lang yan. Pang grade 1, siguro kung i-rate ko tong relative density, siguro mga 0.5 over 10 yung difficulty. Tama ba? Tama ba ako? Tinatawarin ni Puliga, pag kayo nag-solve ng problem, napakadali. Ay sir, hindi po. 0.1 lang po yung difficulty ng relative density. Clear na kay relative density before we proceed sa ating problem 8 and problem 9. Clear naman yung mga formulas. Ano? So ito po, baka may magtanong sa inyo, sir, paano po yun sa exam? Ano po yung table na yan? Sasauluhin po ba namin or kasama po sa exam? Like for example, baka may question ako doon, ipapadescribe ko yung soil. Ano pong gusto nyo? Sauluhin nyo rin itong table. Well, that's exciting. Pwede naman. Yes po. Sir, may question lang po. 'Di ba po may range po nung sa relative density? Paano po pag pumatak po na 15? Ay nandun po siya sa very loose tsaka po sa loose. Paano po yun? Kung ako dyan, like for example, pumatak kay 15, doon ka na lang kay very loose. 0 to 15. Tapos assume na lang natin, ito yung table na meron tayo sa book. Assume na lang natin yung loose, mag-i-start siya kay 16 to 15. Tapos yung medium, mag-i-start siya kay 51 to 70. Tapos yung dense, 71 to 85. And then, yung ating very dense is 86 to 100. Para lang clear sa lahat. Aside from that, clear relative density. So, yun nga, kanina ko pa sinasabi sa inyo, actually napakadali talaga. Kahit
ako yung nahihirapang maghanap ng problem na mahirap na problem about relative density, to be honest lang. Like, kasi ang bala ko sa exam natin, may, like, for example, may isa-solve kayo na related kay relative density, may isa-solve kayo related kay permeability, syempre yung weight volume, di mawawala. Tapos may isa-solve kayo related kay Atterbury. Para at least lahat ng inaral natin for the whole midterm discussion, naroon, ano, para at least hindi lugi yung pagsasolo nyo ng mga formulas na meron tayo. But again, I am trying to find any problem na hindi naman ganun ka-difficult or hindi naman ganun kahirap. Pero sa ngayon, wala talaga akong mahanap na napakahirap na problem related kay relative density. To be honest lang. Ayun. So, let's see kung anong mangyayari kung sakali baka parang bonus na itong relative density sa sobrang dali. Ano pa? So, para mapakita ko po sa inyo kung gaano kadali yung relative density, we have problem number 8. Okay. Nag-appear na sa inyo yung problem 8. Wait lang, di pa rin nag-appear sa akin. Anong problema? Wala namang internet. Wait lang po. Kita na naman ang mukha ko dyan. Naglolo ko ng laptop ko. Wait lang. What happened? January 11 rather, yun yung ating period 1. Hindi natin isasama yung January 10